Councilor Martin Isidro Jr. is recognized. Thank you, Your Honor. Ito lang pong, there are some items here na pwede naman po yung amendahan para po mas maging maayos at maging mas maganda ay yung ating IRR na hinanda sa ating mga senior citizens. No? Mga, kung pahintulutan niyo po ako, pwede ko pong i-itemize ito para ho mas maintindihan ng ating mga kababayan. If I may, Your Honor. Yes. Majority Floor Leader. Pwede na po? Pwede na po. Okay. Go ahead, Konsyal. Ito po yung adoption, a resolution adopting and approving the revised implementing rules and regulations of Ordinance Number 8565 as amended by Ordinance Number 9081, entitled An Ordinance Increasing Monthly Monetary Allowance of All Bona Fide Senior Citizens of Manila from 500 pesos to 1,000 pesos and for other purposes. Ang una po nating i-clarify dito, yung pong rule number 1, the purpose and revision of the IRR is hereby approved in the pursuant of City Ordinance 9081, amending, yun nga lang po, the amendment of 1,000 monthly allowance for all bona fide senior residents of Manila. At yung pong section 2, sa declaration of policy, it shall uphold the privileges of its senior citizens to the benefits bestowed at them by virtue of City Ordinance 8565, a specific provision amended by the City Ordinance 9081. So, ito po, ipinakikita lang naman po rito na dating 500 pesos a month, ngayon po ay 1,000 pesos a month na po ito. So, ito po yung isa pang i-amenda natin under rule number 2. It's simple lang naman po ito. Dinagdag lang po natin to as additional record ng COMELEC, no? And this will serve as a check and balance for all of us. For non-voter and correction of details in COMELEC records is duly filled and notarized malayang pamamahayag. No? Sa rule number 3, nandito rin po, idinagdag ko, representatives from the Senior Citizens Affairs Manila shall verify and authenticity, veracity, and correctness of information. Yung pong tamang dalawang salita na yun, yung pong naging basihan ko. Of the amended documents and actual residency of the senior citizen within 60 days of submission. On the said representation shall submit the report to the office immediately upon accomplishment of their task. So, dito naman po sa rule number 4, ipinakikita lang naman po rito ang quarterly distribution. Sa section 10, sinasabi na po natin dito ang quarterly distribution ng ating mga senior citizens allowance. Dati po yan every 4 months. Ngayon po ay every 3 months na. Sa A po, sa allowances, sa letter A, unahin ko muna yung section 10. Quarterly distribution, allowances due all duly qualified senior citizens shall be distributed to them through quarterly scheduled as follows. A, allowances due to months of January to March shall be distributed not later than April of the same year, unless the occurrence of anticipated causes for delays and the amount to be distributed shall not be deducted in any way. B, allowance due for the month of April to June shall be distributed not later than July for the same year unless the occurrence of anticipated causes for delays, the amount will be distributed shall not be deducted in any way. As of letter C also, Your Honor, allowances due to the months of July to September shall be distributed not later than October. And also, sa letter D po,
this allowance due to months of October and December shall be distributed not later than January of the incoming year. Okay? For the last amendment po, Your Honor, ang sakop po dito is Section 12. Section 12 po ito po yung how can I put this term? Yung hinabaan na po natin ang appeal ng senior na hindi nakakakuha, no? Dito po natin makikita ang payout na senior na hindi nakakuha. Ito na po yung amendment yan. Absence on scheduled allowance payout, failure to claim the monetary allowance on specified and announced scheduled allowances payout shall be rendered to void. However, a letter of appeal, explanation with the attached documentary evidence of the senior citizens verifying his or her failure to claim the allowance recommended as the punong barangay can be submitted within 10 days. Dati po kasi 5 lang. Ngayon po, 10 working days na rin po ngayon. Dinagdagan po, dinoble ko na din para mas magkaroon pa ng mas mahabang pagkakataon ang senior citizen na makaapila. So ulitin ko po, 10 working days only after the scheduled monetary payment of OSCA Manila, submitted documents will be subject to the validation and verification and will be subject for approval or disapproval. For the last amendment, Your Honor, declaration of inactivity. Senior citizens who have failed to attend or claim is 2 consecutive scheduled allowance payout shall be declared inactive. Hindi naman po siya tatanggalin, kaya lang idedeklara siyang inactive. Kasi po hindi natin alam kung siya po ba ay nakatira pa doon sa kanilang barangay o hindi na. Kasi po, 2 beses na po siyang hindi nakakuha. So ulitin natin, gagawin po natin inactive in the master list of the Manila, of the barangay and the OSCA Manila on the assumption of non-residency in the city of Manila. Okay? So ito na po, meron na po dito iba dinagdag ko. Provided that they comply and submit the requirements specified at Section 5 of the IRR. Provided finally that they will also include as an active beneficiary in both barangays, OSCA and senior citizens master list. Reactivated beneficiaries shall be included in the earliest schedule of payroll. Preparation and will begin to receive the monthly monetary allowance for the next scheduled payout distribution. Yan po ang pinakamagandang nagyari natin sapagkat hindi lamang po ito magiging check and balance o malalaman natin para makapaglilinis tayo ng ating mga listahan, mga master list dahil pag 2 beses na po si senior citizen na hindi nakakuha, i-inactive na natin siya. Pagkatapos po, pag nag-apply siya for reactivation, pwede na po nating malaman kung anong dahilan para maibalik na po natin ang ating mga allowance sa kanilang mga senior citizen. Yun lamang po. Napakasimpleng amendment. I hope that you will approve it, Your Honor. Salamat po. Thank you, Councilor Marjon Isidro Jr. Naku, maraming matutuwang mga senior citizen natin na mga batang Manileño. Salamat sa pag-amend mo sa ating batas para mas mapagaan pa ang kanilang pagkuha ng kanilang mga benepisyo. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to open the period of discussion and debate and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I move to close the period of discussion and debate and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate debate. Is there any objection? Your Honor, Councilor, Majority Floor Leader. Councilor Avicia. salamat po, Your Honor. May katanungan lang ako, Your Honor. Yung ubang sinabing yung dating 5 days, 10 days, na para makuha po ng ating mga senior yung kanilang allowances.
Tama po ba? Ganun po ba ang nangyari? Councilor Marjorie Isidro Jr. Ganito po, Your Honor, no? Halimbawa, ipagpalagay po natin ngayong araw na ito ang allowance ng senior citizen. Sa senior citizen po, ang allowance na binibigay natin ay 7 araw, 7 days. Nandun po sila ng 7 araw, andun po yung pagbibigay ng allowances. Ngayon, halimbawa po, nalaman po natin, dahil ang tinatanong po ni Konsyal Awi, yung extension na binigay natin, yung palugit, pinahaba pa natin. Dati ho, 5 working days lang. Halimbawa, ako po, senior na. Nakaligtaan ko pong makuha within 7 days yung aking allowance sa isang dahilan na halimbawa, inabot po ako ng bagyo sa probinsya. Ayan. Let's say, pinakamadali na po yun. Dumating po ako, ikawalong araw na. Wala na po sa akin, wala na po yung allowance ko nasa barangay, nilipat na po sa City Hall. Ngayon po, dati po 5 araw, 5 working days ang binibigay natin. Ngayon po, dinoble na natin, 10 working days. Pag sinama nyo po ang Sabado at Linggo dyan, 14 days na po yan. Pag sinama nyo po yung another 7 araw na una, 21 days na po yan. Ang ibig sabihin po niyan, may sapat na panahon na po ang senior citizen para magbumalik o para mag-apila. Dahil alam ko naman, 21 days, kung doon ka nakatira, malalaman mo kaagad kung nagbibigay na ng allowance. Yun po, salamat po. Councilor Your Honor. Avicia. Salamat, Your Honor. Pero yun po, within 10 days, pag di na nakuha, mapoporfit na po ba yung kanilang allowance? Councilor Marjorie Isidro Jr. Ang pag-forfeit po, ganito po yan. No? Kung halimbawa po, hindi pa rin nila nakuha yon, ang mangyayari po rito ganito. Bibigyan pa po, ilalagay pa rin po yung pangalan niya. Okay? Sa susunod na payout. Nandun pa rin po. Kahit hindi niya nakuha, 2 beses po ilalagay ang pangalan ni senior sa payout. Kung nagbigay ng Marso, halimbawa, March, bilang tayo ulit, March. Okay, sa susunod, June. Pag wala pa po siya ng June, ang gagawin po natin dyan po natin, hindi naman po tatanggalin. Kumbaga, ilalagay po siya sa inactive list, sa master list. Kasi po, 6 na buwan ka nang nandun, 6 na buwan ka nang wala doon, hindi mo kinukuha, baka ina-anticipate natin, wala ka na doon, o ikaw ay sumakabilang buhay na, di ba? Kailangan malaman natin, at yan po rin ang dahilan, at napakaganda rin po para sa OSCA at sa mga barangay, para magkaroon na sila ng paglilinis. Kasi kung mag-a-apply naman po ulit yung senior na hindi nakakuha ng 2 beses, ay pwede po. At makakakuha na rin po siya ulit doon. Yun po yun, Your Honor. Your Honor? Councilor Avicia. Your Honor, paano po gusto ng senyor sa isang taon doon niya kukunin yung kanyang pensyon? Makukuha pa kaya niya yon? Inipon lang niya? Gaya po ng Councilor inulit ko. Marjorie Isidro. Gaya po ng inulit ko, Your Honor. Ganito po. Bibigyan po ng 2 pagkakataon. Pagka wala na po talaga siya doon sa araw na yon, hindi na po talaga kailangang ibigay yun. Kasi nga po, hindi naman natin alam kung nasa na siya. Wala naman po makapagpatunay kung nandun pa siya. Kapag 2 beses ka na po talaga binigyan, ay nawala ka pa ron, kailangan po ilagay ka na muna sa inactive list. Hindi po kasi parang bangko ang OSCA at parang hulug-hulugan na parang kung kailan mo gustong punuin, pupuntahan, ganun ang gagawin mo. Hindi po ito tinatawag na, anong tinatawag nating paluwagan na parang gusto mo ipunin. Hindi po ganun. Kasi po, mas marami pong magiging komplikasyon pagka ho ganun ang ginawa natin. Nandito po tayo para ayusin ang mga listahan, nandito po tayo para maganda ang bigayan. Sa ngayon naman po, ako po ay nag-oobserba lamang at nakikita ko naman na maayos naman ang pamimigay. Your Honor, salamat po. Councilor Attorney J. Bison. Maraming salamat po. Can I ask lang po the good counselor, ano po yung procedure para maalis sa inactive list po? Councilor Marjorie Isidro.
Anong procedure? Kasi Procedure para mabalik. Opo, kasi di ba po ang mga hindi po Magpapa-reinactivate lang po kayo. Magpapa-reinactivate lang po kayo sa barangay, tsaka sa OSCA. Opo. Ngayon, titignan po natin kung bakit gano'n. Ngayon nga po, ang maganda rito, dati po, ang reactivation after 6 months. Ngayon pa po, the following month, pwede nyo nang mag-reactivate eh. Para humaihabol yung iba pa yung para makakuha pa kayo sa susunod na payroll. Opo. Councilor Attorney JB. Kasi po dito po ako papunta. Usually po, at least sa experience ko po, ang mga nakita ko pong hindi nakakakuha ng allowance po ay yung mga bedridden po na mga residente natin. Kaya ako lang po gusto malaman ano po ba yung procedure for reactivation. Kasi po, chances are kung yung residente po natin ay bedridden po noong mga panahon na hindi po siya nakakuha ng mga allowances niya, baka po kailangan nilang gawin yung proseso ng reactivation nang baka hindi sila ganun ka-mobile, baka bedridden pa rin po sila nung panahon na yon or nasa hospital. So, gusto ko lang po malaman, ano po yung proseso nung pagre-reactivate at kung pwede po ba natin itong magawa in a way na we are also taking into consideration yung kapakanan po ng ating mga bedridden na mga residente o kaya po yung mga residente po natin na nakakonfine sa ospital na mas lalo nangangailangan ng allowance po nila. Councilor Attorney Marjorie Isidro. Okay, ganito po kasi yan, sir. Napakadali lang po mag-reactivate eh. Pinakamadali po yan, hindi po mahirapan ng senior. Ang mahirap po yung hanapin yung senior na hindi nakakuha ng allowance. Kasi hindi nga po natin alam kung nasan eh. Ganito po yan. Meron naman pong exemption eh. Hindi lang po nyo naaalala yon. Kaya ako'y natutuwa na nandito ako ngayon. Kahit tanungin nyo ako, abutin tayo ng simbang gabi rito, sasagutin ko kayo. Kasi yung nakakatawa rito, maganda eh. Ito yan eh. Meron naman po exemption eh. Yung tungkol din sa butante, umiikot lang po tayo. Pwede naman po, ang bedridden, inuuna pa po yan, dinideliveran. Pag sinabi naman po ng barangay na bedridden yan, automatic po yan. Ihahatid ang allowance ng barangay. Yun lamang po. Opo. Again po, ask ko lang po, ano po yung proseso ng reactivation lang po? Paano lang po gagawin? Para lang din po malinaw po sa akin. Your tsaka Honor, sa mga hindi nanonood. po ako masyadong particular sa procedure ng reactivation. Pero, alam ko po napakasimple lang nito. Para lang ho kayo nag-apply ulit ng ID. Na i-reactivate kayo, nasasabihin lang ni barangay, si Mr. Juan de la Cruz po ay bumalik na galing probinsya at nandito na po siya ngayon, pwede po natin i-reactivate na to para mo makahabol siya sa susunod na payout. Opo. Madali Doon lang po. Sa proseso po na yon, will the personal presence po of the senior citizen be required po ba? Personal, hindi po. Opo. Ang Pwede kailangan po ba natin lamang siyang po talaga, talagang merong certification ang barangay na nandun na siya. Okay. Napakadali lang po. Hindi po natin pinahihirapan ng senior dito. Ginawa po itong IRR upang mapaganda ang sistema ng senior citizen. Yung pamimigay at pagsasaayos. Ang maganda naman po rito, Your Honor, hindi naman po nawawala yung kayang pribileyo bilang senior citizen. Ang pinag-uusapan lang naman po rito yung allowance. Kasi pa mamaya baka iniisip ninyo, ako, wala na, suspendido ni ID ko. Hindi po. Pwede pa rin po kayo kumain sa Jollibee, pwede pa rin po kayo magbayad ng grocery, ng mga diskwento ng gamot, ganun pa rin po. Except, yun nga po, dahil 2 beses na kayo hindi doon nagbigay o hindi po kayo nakarating sa takdang araw at panahon ng pamimigay ng allowance, we have to inactivate muna ang inyong pangalan to verify. Napakaganda po nito kasi po dito natin makikita ang maganda pa, maaayos pa natin lalo ang mga listahan ng ating mga senior citizen. If I may po, last word na lang po. Yun nga po, nakikita ko naman po yung isang possible lang kasi na issue na sana po pagtulungan natin. Dahil magkakaroon talaga ng mga na may inactivate dahil for whatever reason may mga senior na wala pag payout. Kasi parte talaga ng buhay natin na nakita na natin. It's nangyayari po talaga. Siguro po maganda, let's make sure na lang po na yung pag-reactivate po ay madali at kung kaya pong mabawasan yung mga sitwasyon na kailangan pa ng senior na nandun kasi po mahirap po para doon sa mga ibang senior to be at a certain place kung mag-asikaso po para lang po madali yung buhay nyo. Tsaka mas mapadali po yung buhay, yung makuha po nila yung kanilang allowance. Sila lang po request ko eh.
If ever po magkakaroon ng mga bagong rules po, pagdating po sa reactivation ng mga na-deactivate na, mas madali lang po. Tsaka, kung hiling katanungan na lang po, yung mga dati po bang na mga senior na hindi na-acclaim before this audit, before po natin ayusin yung rules nila ulit, yung mga last year pa po sila nawala ng allowance, pwede pa rin ba silang magpa-reactivate ngayon para makuha nila yung allowance po nila before? Wala pong problema, Your Honor. Kasi po, merong ibang mga pagkakataon na nasa abroad ang pamilya o nag-abroad si senior. So, 2 beses siyang hindi nakapunta. Pagbalik niya after 6 months, bumalik siya, marireactivate po yun. As long as the barangay and the OSCA offices are having an agreement, okay po yun. Wala pong problema doon. Sa ngayon nga po, magmula po nung ating in-increase ng 1,000 nagmarami na pong bumabalik na senior citizen dito sa atin. Marami na pong bumabalik para mag-apply ulit ng kanilang mga senior ID para magkaroon sila ng allowance. Thank you, Councilor Tol Sargal. Thank you, Your Honor. Your Honor, para lang po klaro ko lang din naman din yung proseso din po, di ba? So pag na inactive ka na po, nalagay ka na sa inactive na list, tapos lumipas na po, di ba? Usually nagiging quarterly na po yung pagbibigay ng para sa senior citizen. Sabihin po natin, 2 quarter po sila nawala. So that's 2 bigayan po na hindi rin po nakapunta. Kasama na sila sa inactive list po ng time din na yon. By the time na bumalik po ba sila, nagpa-reactivate po ulit sila, forfeited na po yung 2 unang bigay na rin po sa kanya. Councilor Marjorie Isidro Jr. Mapipilitan po tayo forfeit yun. Kasi talagang hindi hirapan na po tayong balikan yun. Pero kung mag-a-apply po siya ulit, tuloy na naman po ang kanyang allowance every 3 months. Councilor Tol. Pero yun po yung kung what if ano po ba yung nagiging mga reasoning para rin po meron po ba tayo mga listahan din na valid na mga excuse din po sa paglagay po sa kanila nasa hindi po sa nakapagpunta dun sa 2 beses po na yon. At the same time, dahil hindi sila nakapunta dun sa 2 beses na yon, kung valid naman po yung kanilang mga excuse tapos hindi naman sila nakabalik po nun, yung reasoning po ba natin para sa pag-forfeit din naman sa kanilang na hindi po sa pag-claim ng kanilang mga allowance po ay hindi po ba para magiging unfair din naman po yun dun sa kanila pong kanilang right po or kung privilege na pagkuha nila dun sa nila sa kanilang allowance po. Councilor Marjorie Isidro. Magandang tanong po yan. Sinabi niyo po unfair. You use the word unfair. Tama po? Opo. Mas unfair naman po yung sila magkakaroon samantalang yung mga senior na nakaupo doon naghihintay ng allowance sila for 6 months, 2 beses sila nakakuha. Sino magiging unfair? Baka sila naman ang tanongin ko, mas magiging unfair sa kanila. Libo sila konti lang siya. Di ba? Ganun po yun. There should be a check and balance. If I will remember, Your Honor, yung po kasing, kaya po natin ipinagtibay ito, we made sure na in the process, nakapag-cleansing tayo. Opo. Kasi po alam po ninyo, malungkot man pong sabihin o malungkot man po ang katotohanan, talagang yung iba po talaga kasi, hindi pa po natin talagang malaman kung nasaan pa sila. Meron po talagang nandyan lamang o sa ibang lugar nakatira, pero hindi po talaga natin pwedeng sabihin na yun nga pong 2 ay kukunin pa niya yung allowance niya. Sa palagay ko po, unfair talaga yun. Pagka unfair dun sa mga tao na talagang alam natin na living and residing and voter dito sa barangay na yon. Your Honor, wala naman po akong ginalaw doon sa mga botante. Wala pong ginalaw. Ang ginalaw ko lamang po, yun lamang po, napaka-iksing mga bagay, inilagay ko lang naman po, mas isinaayos ko lamang para kung sa ganun, pag may nagtanong, hindi po tayo mapapahiya sa kanila. Opo. Naiintindihan ko din naman po. Kaya nga po, naman po ito we are creating po a system po para po talaga mas patas naman sa lahat din naman po ito. Pero hindi po ba yung paggawa rin naman natin ng batas na ito nung sinauna, yung budget po na ina-allow din naman po natin kada sa mga senior po na yan, kada isa na mga na naka-apply po dito po sa ordinansang ito, ay meron na po siguro silang
ina-assume natin na allotted na budget po na yan for the rest of the year po. So mula January hanggang December, yun na po yung supposed na maibibigay po sa kanila, and tayo naman na po ang in charge po sa pag-allot or pagbigay po sa kanila nung proseso po na yun. So regardless po kung wala po sila o hindi, yung budget po natin, correct me lang po if I'm wrong, di ba? Naka-allot na po yun at set na po yun para sa kanila hanggang po sa katapusan ng taon po natin. Okay. Councilor Margin. Your Honor, nung ako po ay hepe ng OSCA, pagkatapos po makuha, pag may natirang pera po na nanggaling sa barangay, isinusoli na po yan sa treasury. No? So, noong panahong yun, gipit na po tayo, marami po tayong pandemic po yun. At ngayon, ganun pa rin po naman ang ginagawa natin. Hindi naman po natin pwedeng ialat lang yun sa isa. So, we assume na ito na po ang members. So, doon tayo kumukuha ng basihan. No? If we talk about accounting here, Your Honor, tatagal po tayo. Ang pinag-uusapan lang naman po natin dito, itong simpleng amendment sa ordinance. Pagka ginamitan natin ng mathematics to, mahirapan tayo, sir. Kaya, mahina pa naman ako dun. Okay. Ha? Pag nilagyan Opo. natin ang mathematics, Opo. mahirapan tayo. Opo. Ano lang naman po to, Your Honor. Pero alam ko, binili to. Merely clarifications lang din naman po dito po sa mga inquiry po namin. Kaya papasalamat naman po ako from the councilor from the 1st District sa pagkaklaro lang naman po dun sa aking mga tanong po sa aking sarili. Kaya maraming salamat po, Your Honor. Thank you. Maraming salamat rin po sa pangunahing may akda. Salamat. Councilor DJ Bagachi is recognized. Thank you, Your Honor. At sana yung author, hindi ma-high blood. Hindi ma-high blood. Hindi ma-high blood siya. Pero Your Honor, I just want to ask, I think I heard kanina yung concern ko po yung sa hindi botante, hindi na botante. Councilor Margin. Hindi nyo binalik. Hindi pa rin pwede. Sige, may tawag ka muna. Councilor Margin. Hindi ko po ginalaw yun. It is not included in the Yeah, amendment. so meaning yung mga hindi botante, they will not get the allowance. Okay. Paulit, lagi ko po binabanggit sa inyo ito, yung botante issue. Hindi po ako nagagalit. Natatawa lang po ako kasi lagi pong naging issue to eh. Sa totoo lamang po, tinanong ko naman po yung senior citizen. Tatanungin ko din kayo para lang tayo maging fair to everybody. Kasi parang ikaw po, gusto mo, kailangan kahit hindi botante, tama? Kung pwede po, opo. Kung pwede. Halimbawa, dalawang senior magkatabi. Pay out. Yung isang senior botante, yung isa hindi botante. Pareho sila ng tinanggap. Hindi ba unfair din sa senior yun? Well, kasi May amendment nga po tayo pag hindi pwedeng botante. Ano po yun? 85 years old pataas, bedridden, tsaka physically and mentally incapacitated. Yun po ang ating mga ginagamit nating exemptions to the rule po. So kung halimbawa po natatanggapin natin yung mga hindi botante, paano po kaya natin makukonfirma sa 897 na barangay? Alalahanin po nyo, meron lang kayong tanggaping isang senior citizen sa isang barangay nyo na hindi botante. Ilan ang barangay dito sa Maynila? 897. Babayaran mo yung 897 ng 1,000 isang buwan. Sa 12 buwan, malaking pera po yun. Di po ba? Ibig kung akapin sila, marami naman pong iba pang mga sangay ng gobyerno na pwedeng umakap sa kanila. Hindi lamang po tayo. Ang tatandaan po natin ito po ang sa akin, yung pong pagiging botante nyo, wala pong masama dun eh. Pagiging botante mo, ang ibig sabihin nun, ikaw ay membro ng isang barangay. Ikaw ay botante ng isang ng Maynila. No? Ang ibig sabihin po niyan, para sa akin, unahin ko kaya muna yung mga taga Maynila, yung talagang nandito, yung talagang nagmamalasakit sa atin. Hindi ko po sinabing mali itong ginagawa natin, pero ang sinasabi ko po, yung mga Manilenyo, o kaya yung taga Maynila, dapat kung may biyaya ang gobyerno,
dapat taga Maynila din. Tama po ba ako? Your Honor, yes, opo. Your Honor, if I can answer. If I can answer po. Councilor Bobby Lim. Maraming salamat po. Karagdagan lang ho doon sa sinasabi ho ni Consiel Marjo Isidro. Kasi pag sinabi natin, kailangan natin ng ang senior is botante, reason simple lang. Marami ho tayong mga tao, mga senior citizen, may bahay yung anak niya, may bahay yung manugang niya, na rinireport pangalan niya, taga-probinsya siya, maaring taga Pampanga, maaring taga Laguna. So, lahat ng lugar, irinireport niya na siya ay taga roon. So, para mapatunayan natin na siya ay talagang nakatira sa isang barangay na yan, kailangan naman na sana botante siya. Yun yung isa sa mga requirement para hindi yung isang senior citizen, lahat ng lugar na nag-report siya, kukunan naman niya ng benepisyo. Kasi, prangkahan, okay, marami na ako naging balita. Sa Tondo pa lang, isang senior citizen, 4 ang address, 4 ang lugar ang pinagkunan niya ng benefits, di ba? Ng allowance. Tapos malalaman mo, taga Laguna siya, uuwi ng Laguna, meron doon kukunin. Di ba? Yun yung nangyayari. Kaya kailangan natin na botante siya para patunayan na taga roon siya sa barangay na yun. Maraming salamat po. Your Honor. Thank you, Councilor Bobby Your Lim. Honor, can I answer? Councilor DJ Bagatsing. Your Honor, Yes, Your Honor. Your Honor, it doesn't mean, hindi naman porket hindi ka botante, eh hindi ibig sabihin na hindi ka taga Maynila, di ba? May mga reasons na hindi ka botante dahil hindi ka nakaboto ng 2 beses, di ba? For whatever reason it is. But hindi porket hindi ka botante ay hindi ka taga Maynila. Yun lang ang punto ko, Your Honor. But then, you know, you have your reasons for giving the policy for those who can avail of that. Then, siyempre, we have to respect that. I just want to point out that it doesn't mean na kung hindi ka botante, hindi ka taga Maynila, di ba? Pero maybe may mga thresholds kayo na kailangan. Pero my point lang is, we shouldn't discriminate na porket hindi botante, hindi taga Maynila. But pwede rin hindi taga Maynila, pero pwede rin taga Maynila. Yun ang punto ko, Your Honor. Yeah, ano, Councilor Because both Bobby Lim. people can't vote all the time, di ba? We don't know. yeah. For example, Thank you, Your Honor. I yield. may address ako sa probinsya. May address ako sa Quezon City. May address ako sa Tondo. May another address ako sa 2nd District. Di ba? Kung yung 4 na lugar na yan kukunan ko, pwede. Di ba? Kasi sabi mo hindi ka botante ron eh. Eh botante lang ako ng 1st District eh. So may address ako sa 2nd District, pwede ba ako kumuha doon? May address ako sa Quezon City. Hindi naman ako botante ng Quezon City. Pwede ba akong kumuha doon? May address ako sa Isabela. Di ba? Pwede ba ako kumuha doon? Kaya nga, sinasabing kailangan botante, reason is nagpapatunay na isa lang ang kukunan mo. Hindi lahat ng address mo kukunan mo. Maraming salamat po. Your Honor, Councilor Awisia. Your Honor. Salamat po, Your Honor. Your Honor, kasi, ang alam kong isa sa requirements po ng ating OSCA, eh kumukuha rin po sila ng certificate sa ibang syudad na sila ay hindi kabilang sa senior ng ibang syudad. Kaya po ba paano masasabi na sinasabi ni Consiel Bobby Lim na pwede kang kumuha sa Quezon, pwede kang kumuha sa Munda, isa sa requirements sila ay certification na pagpapatunay na hindi ka kumukuha o hindi ka Thank you. nag-apply ng senior citizen. Councilor Marjo Isidro. Your Honor, humahaba na naman po yung ating diskusyonan. Bakit po ba pagka senior citizen ang pinag-uusapan, para niyo akong pinupulutan lagi dito? Anyway, Your Honor, Sabi ganito mo po kayo na, yun. Your Honor, kahit Councilor Awisia. Ang alam ko po kasi ganito. Okay.
meron pong mga instances, ganitong pagkakataon Thank po. you, Your Honor. Ito po experience ko lang, Your Honor. Ganito po ito. Merong halimbawa, isang senior citizen na taga, let's say, probinsya, gawin natin Laguna, okay? Lumipat po siya sa Maynila, pero may ID siya ng Laguna, okay? Ang gagawin niya, parang isosurrender niya na yung ID niya sa Laguna. Sasabihin niya sa Laguna Barangay o LGU, hindi na po ako dito titira, pwede ko na pong kunin, pwede po ninyong bigyan niyo ako ng certificate na wala na po akong sa listahan ng OSCA ninyo dito sa Laguna. So ang gagawin naman ni senior na lilipat ng Maynila, dala-dala niya po yun. So mag-i-email na po yung Laguna kay OSCA Manila at sasabihin niya, ito si particular na tao ay hindi na pwede niya na po siyang kupkupin ko, baga dyan na po siya ngayon. Iso-surrender na po yung ID, kukunin na po ni OSCA Manila, yung senior citizen. Ganun po. Thank you. Councilor Philip Lacuna. Your Honor, maiksi lang. Your Honor, yung pinupunto lang po kanina ni Consiel Babilim na nais ko pong susugan. Ito po yung tinatawag po na double blade, Your Honor. Yung double blade, ibig sabihin, yun po yung posible na kumuha sila sa ibang lugar at dahil maluwag naman tayo sa Maynila, ay maaari pa rin kumuha dito. Tulad po ng biyenan ko na butante sa Marikina, gusto magpa-OSCA dito dahil madalas naman po na sa bahay namin, dahil daw dito po may natatanggap na allowance. Ako naman po ay hindi pumayag dahil double blade. May matatanggap sa Marikina, may matatanggap dito sa Maynila. Yun po lang ang atin pong iniiwasan. Ngayon, Your Honor, ito naman po ay walang problema kung sobra-sobra ang pananalapi ng atin pong lungsod ng Maynila. Ito po naman ay walang problema kung tayo po ay naka-lockdown or wala pong paraan para po makalabas ang atin pong mga senior citizen. Pero sa akin lamang po, Your Honor, tayo po, ang atin pong alkalde ay naghihigpit nga po ng kanyang sinturon para po masigurado na lahat ng lehitimong tiga Maynila ay nabibigyan naman po ng karampatang benepisyo. Yung hindi po nakaboto ng pang-una o ng pangalawang beses, once again, malinaw, pag hindi na po kayang maglakad, bedridden, hindi na makapagparehistro, ay pwede, wala pong problema. Pero kung ang senior citizen naman po natin, tulad ng medyo malakas pa, hindi po balakid ang magparehistro dahil napakaluwag naman po ng COMELEC para po magparehistro. So again, sususugan ko po, ang iniiwasan po natin dito po ay yung tinatawag na double blade o yung tawag po ba doon, yung kumukuha sa lahat po ng mga LGU. Yun lang po, pagsisinop, paghihigpit ng sinturon, lalong-lalo na ay tama lang naman po ang atin pong pondo ng atin pong syudad. Thank you, Councilor Philip Lacuna. Yep. Councilor DJ Bagatsi. Your Honor. Your Honor, thank you, Your Honor. I understand what the gentleman from the 6th District is saying. And then also see, the gentleman from the Tondo one was also saying. But there can also be kasi a situation that a senior citizen has no other home than Manila, pero hindi nga botante. Kunyari, whatever reason, kasi Councilor Lim is giving reasons, kung apat ang bahay ko, apat ang ganyan. What if isa lang ang bahay niya, taga Maynila, pero hindi siya botante? Hindi siya nakaboto ng 2 beses. And whatever reason, di ba? But he only has one home from Manila. I mean, if we're giving examples, we have to give the other side of the coin. But then I understand naman what the gentleman from the District 6 is saying na sinturon, belt tightening. So, but I just want to also show that there's also an example of having one home in Manila, Your Honor. That's my only point, Your Honor. Thank you. Your Honor. Councilor Babilim. Your Honor, maraming salamat po. Your Honor, di ho ba ang responsibilidad ng isang taong bayan is maging botante, bumoto ng gusto niya? So, ibig sabihin, pag hindi
siya botante, ibig sabihin, ina-atras na niya yung karapatan niya. So, hindi na siya botante. Tapos sasabihin, paano mo sasabihin na wala siyang bahay sa ibang lugar, di ba? Ano magiging reason niya or paano natin papatunayan na wala siyang ibang lugar na pinagbotohan or mayroon siyang ibang bahay o wala siyang ibang bahay. Kaya nga, ginagamit natin ang botante is saan ka boboto, doon ka kukuha. Katulad niyan, okay, meron akong senior citizen card ng Santiago City, Isabela. Pwede ba ako kumuha ng senior, ng benefits doon? Di ba? Hindi, kasi dito ako botante sa Manila. Okay. So, yun ang sinasabi, bakit kailangan botante. Pag hindi siya botante, 2 beses hindi bumoto, pupunta siya sa barangay, sasabihin niya, bakit hindi ako nakaboto? Kaya nga sabi ni Consiang Marjon Isidro, kapag may sakit, kapag bedridden, kapag hindi kayang pumunta sa voting precinct at hindi nakapagboto, papatunayan lang ng barangay yan, bibigyan naman siya. Diba? Paano kung sasabihin ko sa Santiago, dito ako botante sa Manila, pero kukuha ako sa inyo ng benepisyo ko bilang isang senior citizen. Pagbibigyan ba ako? Hindi, di ba? Hindi dito. Papakita ko sa inyo yung senior citizen card ko from Isabela, from Santiago. Hindi ako pwedeng kumuha ng benefit doon kasi dito ako botante. Maraming salamat po. Thank you. Majority Floor Leader. Without Your Your Honor. Honor, move to close the period of discussion Teka and lang. debate. Councilor Boy Isip. Boy, isip. Maraming salamat, Your Honor. Manifestation lang po, Your Honor. Nais ko lamang hong pasalamatan ng yung mga barangay chairman, yung mga sa barangay council, lahat po na nag-aasikaso po na makarating yung senior citizen allowance po sa kanila. Nais ko lamang hong pasalamatan po sila dahil po karagdagang trabaho ito sa kanila, subalit dahil tawag ng paglilingkod ay ito po ay kanilang kaya maraming salamat po sa mga kapartner ng pamalang lungsod ng Maynila, lalo-lalo na mga baranggayan na sinisigurado ho na patas at nakakarat lahat ng benepisyo, lalo-lalo na ho para sa senior citizen. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you. With that, Your Honor, may I kindly move to close the period of discussion and debate and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I would like to move the approval of the said. Oh, dispense the. Like to move for approval of the said resolution, Your Honor. There is a ordinance. There is a motion by the Majority Floor Leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations. Your Honor, maraming pong salamat. At sana po, yun hong mga willing na nandito ngayon, tsaka yung mga nagmamalasakit sa ating mga senior citizen, at yung naniniwala po sa ating amendments, ay welcome po kayo para makasama kayo sa ating napakagandang ordinansa na yon na 1891. Ito po ay para sa kanila, ito po ay para sa ayos na parami na po ang mga senior citizen. Kulang 200,000 na po tayo ngayon. Napakaraming preparasyon po ang ating ginagawa sa tuwi-tuwi na tayo po ay nagkakaroon ng mga allowances. Kaya natural lamang po na maisaayos natin ito dahil ito po ay sasaling lahi ito eh.
Hindi lamang mawawala po tayo rito, pero yung mga senior citizen patuloy po dumadami yan. Kaya ito po para sa inyo. Maraming salamat.